Hindi na nakakagulat, magkaiba na naman ang pahayag ng Iran at Estados Unidos tungkol sa mga negosasyon sa Geneva. Ano ang ibig sabihin nito, Mark? Ibig sabihin nito ay may malalaking agwat, Ruthie Bloom. Ibig sabihin, sinasabi ng mga Amerikano na gusto nila ito mula sa pag-uusap at sinasabi ng mga Iranian na gusto nila ito mula sa pag-uusap. At kung paniniwalaan natin ang sinasabi nila, kung talagang pakikinggan natin ang bawat panig, napakababa ng tsansa na magtatagumpay ito. Depende kung anong ibig mong sabihin sa tagumpay. Kasi para sa akin, tagumpay na kapag inamin ng Estados Unidos na hindi talaga isusuko ng Iran ang kahit ano. Dati natatalo sila sa digmaan, pero ngayon akala nila sila na ang nananalo. Para sa akin, ang tagumpay ay kapag nabigo ang mga pag-uusap, anuman ang ibig sabihin nun. At si Pangulong Trump ay bumalik sa opsyong militar dahil iyon na lang ang natitira sa kanya, oo, pati na rin ang opsyong pang-ekonomiya. Kaya iba ang pananaw ko. Para sa akin, malinaw kung ano ang tagumpay. Para sa akin, ang tagumpay ay ang tuluyang pagtatapos ng programang nuklear ng Iran. Walang kondisyon, walang pero, talagang tapos na ito. At ibig sabihin nito, kailangang may dalawang elemento. Una, ang lubhang pinayamang uranium na nasa Iran na tinatawag ni Pangulong Trump na nuclear dust ay kailangang alisin mula sa Iran. Kailangan itong ilabas mula sa Iran. Pangalawa, hindi dapat magkaroon ng Iran ng kakayahang magpayaman pa ng uranium dahil mauulit lang ang problema. Ngayon, ito ang mga bagay na sinabi ni Pangulong Trump, ito rin ang mga bagay na sinabi ni Punong Ministro Netanyahu. At hulaan mo, ito rin ang mga bagay na sinabi ni Pangalawang Pangulo Vance. Ang tanong, magagawa ba ito sa pamamagitan ng diplomasya? Pareho kaming narito sa JNS Policy Conference, ang summit dito sa Waldorf Astoria sa Jerusalem. Narinig natin si Punong Ministro Netanyahu na nagsalita rito noong Linggo ng gabi at inulit ito. Sinabi niya, hindi magkakaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Sinabi niya na diplomatikong paraan man o militar, hindi sila magkakaroon ng sandata. Sinabi niya, at ang ibig niyang sabihin doon ay, hindi mahalaga kung ano ang gagawin ng Estados Unidos sa huli, hindi niya hahayaan ito para maprotektahan ang kanyang mga tao at ang Israel. Pinag-uusapan niya ang interes ng Israel, di ba? Ito ang problema. Ang problema natin ay ang Vice-Presidente, hindi lang si Vice-Presidente J.D. Vance, dahil aminin natin, hindi siya gagawa ng kahit ano nang walang pahintulot ni Pangulong Trump. Hinding-hindi. Nagbiro si Trump na si Vance ang sisisihin niya kapag pumalpak at makakakuha ng kredito si Vance kung magtagumpay sila. Siya ang masisisi kung pumalpak sila. Pero ito ang problema. Sabi mo raw, walang sandatang nuklear o alikabok na nuklear. Totoo ba yon? At sinabi ni J.D. Vance at pati na rin si Pangulong Trump na, at tungkol naman dito sa ballistic missiles, sinabi niya, may ballistic missiles ang Saudi Arabia. At hindi raw patas na ipilit na walang ballistic missiles ang Iran. At sinabi pa nila, kapag sinabi kong sila, ibig kong sabihin sina Trump at Vance, na parang, pwede raw ang kaunting uranium enrichment na kabaligtaran ng sinasabing wala dapat at hindi dapat magkaroon ng nuclear dust. Bukod pa rito, si Ron Dermer, dating ministro ng Israeli Strategic Affairs, na maraming taon ding nanilbihan sa Washington bilang ambassador ng Israel sa Estados Unidos. At isang napakalapit na tagapayo ni Punong Ministro Netanyahu sa loob ng maraming taon ay kamakailan lang nagsabi na sa totoo lang, ang banta mula sa Islamic Republic ay labis ng nabawasan at ang uranium ay sobrang lalim na sa ilalim ng lupa. Kaya, sa madaling salita, tayo, ang Estados Unidos at Israel ay labis ng napahina ang lahat ng kapasidad. Pinilit nila ang Navy na totoo naman at ang pamunuan at iba pa na sa totoo lang, hindi na ito isang banta sa pag-iral. Kaya itinuturing kong nakakabahala ang lahat ng mga pahayag na ito at hindi habil sa tingin ko na mali si Dermer. Wala akong higit na impormasyon kaysa sa kanya. Ang nakakabahala ay itong parang pag-iwas o paglihis sa mismong sinabi natin noon. Walang sandatang nuklear, walang ballistic missiles, walang mga proxy at walang Islamic Republic na rehimen.
Kaya sobrang nag-aalala ko dahil kapag ginawa mo yan sa mga global jihadists, lalo mo lang silang pinapalakas at binibigyan ng loob. At kaya nila sinasabi, hindi, pasensya na, napagtanto mo na kami. Kami, ang Estados Unidos at Israel, ay nananalo sa digmaang ito at malapit na talaga itong matapos. Alam mo yung sinasabi ng mga Amerikano na ayaw nila ng walang katapusang digmaan? Hindi ito isang digmaang walang katapusan. Mabilis lang sana ang digmaang ito at mas mabilis pa sana kung hindi tayo palaging nagkakaroon ng mahahabang tigil putukan na nagpapahintulot sa rehimen na sabihin sa sarili nila, "Oy, hindi namin alintana kung ilan sa mga leader namin ang pinapatay ninyo, nandito pa rin kami." May gusto akong sagutin sa sinabi mo, lalo na tungkol kay J.D. Vance, ang vice-presidente. May mga taong ginagawang halimaw o panakot siya. Naalala ko noong may negosasyon sa mga bihag na si Witkoff ang namamahala at ilang Israeli ang tinrato siyang parang halimaw na parabang siya na ang tagapagsalita ng Hamas. At tama ang sinabi mo, lahat ng mga matataas na opisyal ng administrasyon ay nagsasalita para sa Pangulo at para sa administrasyon. Kung ayaw mo sa sinasabi ni J.D. Vance, huwag ka ring matuwa kay Trump. Siya ay lingkod ng Pangulo. Nagsisilbi siya ayon sa kagustuhan ng Pangulo, tama? Kaya sa tingin ko, dapat malinaw yon. Pangalawang punto na gusto kong sabihin. Sinabi mong walang nag-uusap tungkol sa mga ballistic missile at tama ka. At masasabi mo rin na walang nag-uusap tungkol sa mga proxy at tama ka rin. At masasabi mo, mukhang naisantabi na o ipinagpaliban muna ang pagbabago ng rehimen sa Iran. Walang nag-uusap tungkol dito sa ngayon at tama ka. Pinaglalabanan ko at hindi mo kailangang sumang-ayon, Ruthie. Pero sasabihin ko na kung uunahin mo, iisa lang ang talagang critical na issue kahit mahalaga silang lahat. Gusto ko lang matugunan lahat ng yon. Gusto kong bumagsak ang rehimen at isuko ng Iran ang kanilang mga ballistic missile. Sana matapos na rin ang mga proxy army nila sa Yemen, Gaza at Lebanon. Gusto ko lahat yon. Pero isang bagay na kailangan gawin ng mga taong gumagawa ng pulisiya kapag napag-usapan na natin ito noon, kailangan nilang magprioridad. At walang duda sa isip ko, ang issue ng nuclear ang pangunahing issue. At kung magkakaroon ka ng matagumpay na resulta sa issue ng nuclear, maging sa pamamagitan ng militar o diplomasya, malalampasan nito ang lahat ng iba pa. Kung magagawa mo yon, mabuti na yon. Sabi nga ng mga Hudyo, tuwing Seder night, dayenu, sapat na. Pero isang huling bagay lang. Tama ka sa sinabi mo na kahit bukas, matapos ito sa hindi magandang paraan. Sabihin na lang natin, kahit di ako naniniwala na ang Trump administration ay maging parang Obama B, magkakaroon lang ulit ng nakakatawang kasunduang nagpapaliban ng problema. At masasabi ko pagkatapos, si Ruthie Bloom, at sasabihin ko sa ating mga tagapakinig at manonood, lahat ng nangyari sa nakaraang 40 araw kung saan ang rehimen ng Iran ay napugutan ng ulo, kung saan napatumba ninyo ang isang serye ng mga matataas na leader mula sa kataas-taasang pinuno, Ayatollah Khamenei, pababa sa mga pinuno ng militar at ng Revolutionary Guard. Napugutan ninyo ng ulo ang rehimen. Napatumba ninyo ang kanilang mga nuclear scientist. Winakasan ninyo ang kanilang nuclear program. Oo, talagang napaurong ninyo sila. Narinig namin na dati, ilang linggo o buwan na lang bago sila makagawa ng bomba. Ngayon, 3 taon pa raw ang kailangan nila. Malayo na sila sa paggawa ng nuclear bomb, malaking pagbabago ito. Kung bibilangin mo ang 3 taon mula sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Trump, Kung ganon, 5 taon na silang malayo sa paggawa ng nuclear bomb. Tinamaan mo ng matindi ang kanilang missile program. Hindi mo man ito tuluyang naalis, pero tinamaan mo ng matindi ang programa nila. Nasira mo ang kakayahan nilang gumawa pa ng mas maraming missile. Talagang tinamaan mo sila ng matindi sa isyong yon. Tinamaan mo rin ng matindi ang kanilang mga proxy. Ang Hamas ay hindi na katulad ng dati. Ang Hezbollah ay hindi na rin katulad ng dati. Nandyan pa rin sila. Ngayon, kaunti na lang ang natira sa dati nilang lakas. Kahit hindi maganda ang kalabasan, kahit pa pumayag si Pangulong Trump sa kasunduang katulad ng kay Obama, naniniwala akong hindi niya ito gagawin. Pero kahit sa pinakamasamang sitwasyong yun, mas maganda pa rin ang kalagayan natin bilang Israeli at kanluraning mundo kaysa dati. Sige, una sa lahat, gusto ko lang ipunto na dahil nagpo-post si Pangulong Trump sa Truth Social at madalas pa, at sinasabi niya ang magkakasalungat na mga bagay. Kaya hindi totoo na hindi nabanggit ang ballistic missiles. Binanggit lang niya
na baka pwedeng magtira ang Iran ng ilang ballistic missiles. Tama. Pangalawa, nag-post din siya sa Truth Social na bawal daw ang proxy. Paulit-ulit pa siyang nagsasabi ng magkaibang bagay. At tama ka, mas ligtas tayo ngayon kaysa dati. Pero sa ilang paraan, mas malala ito. At sasabihin ko sa iyo kung bakit sa tingin ko mas malala ito. Noong si Pangulong Obama, layunin niyang pahinain ang Estados Unidos at kanluran para palugurin ang kalaban. Sinabi niya ito mula simula at tagasunod siya ni Saul Alinsky. Alam mo, sinisira mo ang Amerika sa loob. Sabi rin niya, ang Amerika ay hindi mas mataas sa ibang bansa. Mayroon siyang layunin at ang kasunduan niya sa Islamikong Republika ay bahagi ng layuning iyon. Kaya naman ito ay pare-pareho at tugma. Si Pangulong Trump sa kabilang banda ay nagsabi ng kabaligtaran. Pinunit niya ang kasunduang iyon. Sinabi niya, hindi lang na hindi sila pwedeng magkaroon ng sandatang nuclear. Sinabi niya na hindi sila dapat maging masamang puwersa sa mundo. Matagal na niya itong binabanggit tungkol sa Iran mula pa dekada 80 bago siya pumasok sa politika. Kaya ito ang problema. Nagkaroon ng matagumpay na aksyong militar at sa tingin ko, mas naging matagumpay pa ito para sa Israel. Alam kong gusto ni Trump kunin ang kredito, pero kahit nung 12 araw na digmaan, Israel ang bumuhat sa pinakamabigat na bahagi ng trabaho at sumunod lang ang US. Hindi ko naman minamaliit ang mga nagawa ng US. Hindi talaga. Ang punto ko, Israel talaga ang gumawa para maliwanagan ng mga Amerikano, lalo na yung mga groyper na nagsasabing pinapabayaan ng Israel ang mga sundalong Amerikano. Hindi yon totoo. Pero sa kabila ng lahat ng yon, tapos sasabihin natin, sige, ngayon makikipagnegosasyon na tayo. Ang ginagawa mo ngayon, mas masama pa kaysa sa ginawa ni Obama. Kasi hinihikayat mo sila. Ang sinasabi mo, pinapantay mo sila sa Estados Unidos. Talo na sila noon. Dapat ay nakipag-usap sila para sa kapayapaan. Madalas sabihin ni Trump, ayaw niyong pumunta. Sila pa raw ang nagmamakaawang makipag-usap sa atin. Sa totoo lang, ipinapaiwatig ng mensahe na siya ang nakikiusap makipag-usap sa kanila. Dahil simulat sa pool, ayaw niya ng aksyong militar. Ayos lang yan. Kung ayaw ng karamihan ng Amerikano ng aksyong militar, dapat lang sundin ng presidente ang gusto ng kanyang mga tao. At okay lang yon. Sa tingin mo ba, gusto ko ng aksyong militar kung anak ko ang nakauniforme? Siyempre hindi. Minsan, wala talagang pagpipilian at inamin at ginawa yon ni Trump. Kung iiwan mo na lang ang laban ngayon, pagkatapos ng lahat ng nagawa, pagkatapos ng lahat ng tagumpay na yon, ang mensahe mo talaga ay parang walang halaga ang lahat. Itong mga Islamistang ito, hindi nila itinuturing na pagkatalo kung may natitira pang kahit kaanting bahagi ng kanilang programa. At totoo rin yan sa atin. Kaya kahit na mas ligtas tayo sa ngayon, ibig ko sabihin sa nangyari, pero pasensya na, ang mga residente sa hilaga ng Israel ay hindi ligtas. Binobomba sila. At habang pinag-uusapan natin ito, gusto ko nang sabihin na may mga mensaheng lumalabas mula sa mga pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon. Hindi kasali ang Israel sa mga pag-uusap ng Iran at US, pero nag-uusap ang Israel at Lebanon at ang mga opisyal ng US ay tinutukoy ang nangyayari bilang isang siklo ng karahasan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Pasensya na, pero nakakagalit yan. Hindi ito siklo ng karahasan. Ito ay isang kaaway na umaatake sa mga inosenteng Israeli at inosenteng sundalo. Isa silang grupong terorista. Sobrang lupit nila. Kung sila ang masusunod, gagawin nilang parang laro lang ang masake ng Hamas noong Oktubre 7. Kaya tamakan ng 100%. Pasensya na, ang Hezbollah ay malupit. Brutal na kaaway at wala silang pag-aalinlangan na patayin ang lahat ng Israeli. Sige, huwag tayong magpaloko. Pero ano ang realidad sa aktual na sitwasyon? Kontrolado ng Israel ang malalaking bahagi ng katimugang Lebanon. Nagtayo tayo ng security buffer zone kung saan ang mga sundalo natin ay nagtatayo ng depensa at winawasak ang pasilidad ng Hezbollah. Araw-araw kaming nakakatanggap ng ulat tungkol sa bagong natutuklasang mga lagusan, kuta at underground command centers ng Hezbollah.
Nagtatayo sila sa Lebanon, sa Timog Lebanon lalo na, ng mga pasilidad militar para atakihin tayo. Ngayon, hawak ng Israel ang karamihan sa lugar na yon at tinatanggal na namin ito. Sa pagkaintindi ko, maliban kung may ikagugulat ako, ang tigil putukan ay nangangahulugang babawasan ng Israel at Hezbollah ang putukan. Mananatili kami sa aming kinaroroonan at itutuloy ang pagtanggal ng mga bagay sa mga lugar na kontrolado namin sa katimugang Lebanon. Ipagpapatuloy naming buwagin ang militar ng Hezbollah sa ilalim ng tigil putukan kasama ang Iran. Kung susubukan ng Hezbollah, bulayin pasensya na kasama sa kasunduan. Malinaw ang sinabi ko, maaring ipagpatuloy ng Israel ang aming ginagawa sa Timog Lebanon. At kung atakihin tayo ng Hezbollah, tutugon tayo. Hindi isang panig lang ang tigil putukan. Ngayon, totoo na hiniling ni Pangulong Trump. Ang Israel na maghinay-hinay muna sa ibang bahagi ng Lebanon na para sa Israel ay, alam mo na, isang limitasyon sa aming pagganti laban sa Hezbollah. Sa tingin ko, kung seryoso silang mang-udyok, magkakaroon tayo ng dahilan para dagdagan ang aksyon natin. Sa ilalim ng mga patakaran ng laro, kaya nating ipagtanggol ang sarili at gumanti kung aatakihin tayo. Sa ngayon, binabaklas natin ang makinaryang militar ng Hezbollah, ang makinaryang terorista nito sa malaking bahagi ng katimugang Lebanon na kontrolado natin. Alam mo, hindi naman yon katapusan ng mundo. Hindi yon dahilan para magpunit ka ng buhok at sabihing napakasama ng sitwasyon. Pwede pa namang gumanda. Pero gaya ng sinabi ko na sa iyo dati, huwag mong hayaang hadlangan ng mabuti ang pagiging perpekto. Okay, ang ibig mong sabihin ay, huwag hayaang hadlangan ng pagiging perpekto ang mabuti. Tama ba? Alam ko, nakakalito talaga minsan. Pero heto, may gusto lang akong sabihin. Alam kong sinabi mong ginawa nating halimaw si J.D. Vance. At deserve niya naman. Hayaan mo lang akong sabihin ito. Hayaan kong sabihin ang ilang pahayag kaugnay sa sinabi mo tungkol sa Lebanon at Hezbollah. Pangulo Trump, sa tingin ko kahapon lang, hanggang ngayon, nandito tayo sa komperensya. Martes ngayon, Hunyo 23, tama ba yon? Tama? Sige, ichi-check ko. Mahalagang sabihin ito dahil iba-iba ang sinasabi ni Pangulong Trump kada araw. Kahapon, tinanong siya sa press conference. Sinabi niya, alam mo na sinabi ni punong Ministro Netanyahu na mananatili ang Israel sa Timog Lebanon sa mga lugar na kinaroroonan nila dahil hinihiling ng rehimeng Iranian bilang bahagi ng kanilang pag-uusap sa US na lubusang iatras ng Israel ang lahat ng sundalo mula sa Lebanon. Hindi lang huwag magpaputok, umalis din kayo dyan, okay? Sa totoo lang, hinihiling din ng gobyerno ng Lebanon ito. Kahit tinutulungan natin silang talunin ng Hezbollah, pero ibang usapan yung na yon. Tinanong ng reporter kay Pangulong Trump kung kanino niya sinabi iyon tungkol kay Netanyahu. At sinabi ng reporter, sinabi niya ito sa publiko. Sinabi niya talaga. Sa totoo lang, sinabi rin niya ito sa komperensyang ito. Sinabi niya ito sa publiko, kaya ang sagot ni Trump ay, well, tignan natin. Nagsosolve ako ng problema. Hindi gumagawa. Ako ang bahala dyan. Sinabi ngayon kahapon, totoo? Si Bibi ba nagsabi? Suriin natin. Yan ang una. Pangalawa, ilang araw na ang nakalipas, nung nakaraang linggo, sinabi ni J.D. Vance, maliit na bansa ang Israel, 9 milyon lang kayo. Huwag mong akalaing kaya mong wakasan lahat ng problema. Paano niya nasabing ganon kalupit at kasuklam-suklam ang bagay na yon? Marami pa siyang sinabing ganon. Sinabi ni Trump na sinabi niya kay Bibi na itigil ang pambobomba sa mga gusali. Sabi ni Bibi, hindi lang terorista ang nandoon. Kaya wag mong sabihing wag hayaan ang pagiging perpekto na hadlangan ang mabuti. Hindi ito mabuti. Hindi ako tungkol sa pagiging perpekto. Ang tinutukoy ko at sasabihin ko, ito ay isang komperensya na puno ng mga taong talagang, hindi lahat, pero karamihan ay talagang pro-Trump. Sobra. Marami ring nakausap ko sa komperensya ang labis na nadismaya at nag-aalala. Galit lahat kay J.D. Vance. Bakit? Dahil sinabi mong lahat ng nagtatrabaho kay Trump, iyon ang pulisiya niya. Oo, at alam mo kung bakit? Hindi sang-ayon sina kalihim ng Estado, Marco Rubio, at kalihim ng digmaan,
Pete Hegseth dyan. At pati ang pinuno ng CIA, si Ratcliffe, ay hindi rin sang-ayon sa mga pulisiya ngayon. Kaya nga sinabi sa kanila na manahimik na lang o mapapasama sila. Patawarin mo ako, pero lahat sila sumusunod lang kay Trump. Sa totoo lang, pabago-bago ang linya niya tuwing may tweet siya. Gusto ko lang sabihin, ang ating mga sundalo sa Lebanon, kahit biro, kahit malungkot, dahil nasa panganib at marami ang namamatay, ay tinatawag itong trampoline combat. Nagtitweet si Trump ng pabago-bago. Taas, baba, bumaril, wag bumaril. Ganyan daw ang nararamdaman nila ayon sa ulat. Hindi ibig sabihin na totoo yon. Totoo, may armas sila. Alam kong sinabi mong hindi sila parang target lang, pero ginagawa nilang biro na parang trampoline ito. Sabi ni Trump, ganito at ganon. Nakakabahala iyon. Pwede ko bang sabihin sa iyo mga sundalo at ako mismo ay naging sundalong lumaban sa Lebanon hindi nitong nakaraang dekada kundi noong matagal na panahon na. Alam ko ang madidilim na biro ng sundalo, paraan nila ito para harapin ang krisis. Tama. Pero ang katotohanan ay nakapagtatag tayo ng mga security buffer zone sa Lebanon, sa Syria at sa Gaza. Ang mga security buffer zone ay para sa interes ng Estado ng Israel. Pinapalayo nila ang kalaban sa ating mga sibilyang komunidad. At ang ibig kong sabihin, kailangan nating maintindihan na ang trabaho ng ating hukbo ay protektahan ang ating mga tao. Tama ba? Kaya kung nasa Lebanon sila, kung nasa Timog Syria sila, kung nasa Gaza sila, hinaharap nila ang banta ng terorista. Maaring sabihin na may kakayahan ang Israel na pumasok doon at alisin ang lahat ng banta. Pero dahil sa iba't ibang uri ng mga estratehikong kasunduan, ngayon ay kontrolado natin, paumanhin, 60% ng Gaza at yung natitirang 40% sa ngayon, iniiwan muna natin. Sa Syria, may bago tayong gym. Tinatawag mo siyang teroristang may kurbata. Tama ba? Yung lalaking galing sa Al-Qaeda, mula sa Al-Qaeda, ISIS at Al-Qaeda. Al-Qaeda. Siya ang namumuno sa estado ng Syria. Nagpapakabait siya. Mumingiti siya kay Pangulong Trump, oo. Kaunti lang ilusyon namin tungkol sa kanya sa Israel. Pero hindi kami pumasok sa Damasco. May kontrol kami sa security area sa Timog Lebanon at Timog Syria. Sa Timog Lebanon pareho lang, di ba? At kaya nga inuulit ko, may mga limitasyon ba na tayo mismo ang nagtakda? May mga limitasyon ba sa ating gawain dahil sa estratehikong realidad at relasyon sa Amerika? May gusto lang akong sabihin dito. Ang relasyon ng Israel sa Estados Unidos ang pinakamahalaga at kritikal. At ang relasyon sa pagitan ng punong ministro ng Israel at ng Pangulo ng Amerika ay isang napakahalagang relasyon. Mahalaga para sa pambansang seguridad ng Israel. At gusto kong sabihin sa inyo na kahit mahirap at taliwas ito sa opinyon ng publiko ng Israel, hindi ibig sabihin na mali agad ang ginagawa ng punong ministro. Kapag sinabi niya, sige Pangulong Trump, mahirap man, pumapayag akong gawin ang hinihiling mo. Dapat nating tandaan, di ba? At maging tapat tayo, may mga kaibigan ng Israel sa mundo. Ang mga Indian at si Modi sa India ay mabubuting kaibigan ng Israel. Mayroon din tayong mabubuting kaibigan sa Europa at sa iba pang bahagi ng mundo. At sa Latin America. Oo, may bago tayong kaibigan sa Latin America matapos ang eleksyon sa Colombia. Pero walang makakapalit sa Estados Unidos ng Amerika. At mahalaga ito tulad ng sa anumang relasyon. Alam mo, parang mag-asawa. Hindi laging masaya ang mister kapag bumibisita sa mga biyenan. Pero ginagawa pa rin ito para sa relasyon. Sa tingin ko, obligasyon ng punong ministro na tandaan na kaibigan si Pangulong Trump. Mabilis lang, kinilalang kabisera ng Israel ang Jerusalem at inilipat dito ang embahada. Kinilala ang Golan Heights bilang suberanong teritoryo ng Israel, pinabuti ang seguridad at estratehikong relasyon ng dalawang bansa. Maaari pa akong magbanggit ng iba gaya ng Abraham Accords. Totoong kaibigan si Trump at pinatunayan niya ito. Sa tingin ko, kung hihilingin natin kay Netanyahu ang mahirap na bagay para sa Israel, dapat din nating gawin ang lahat para makipagtulungan sa Pangulo. Siya ang Pangulo sa susunod na 2 taon at higit pa. Interesado tayong magkaroon ng pinakamahusay na relasyon kay Pangulong Trump hanggat maaari. Oo, sa ngayon ako dyan. Hindi ko kailanman sinabi na mali ang ginagawa ni Netanyahu. Ni isang segundo. Dito, hindi kasalanan ni Netanyahu ito.
At oo, si Trump, wala pang naging mas mabuting kaibigan sa Israel kaysa kay Trump. At hindi lang sa Israel, kundi pati na rin sa mga Hudyo. Mas marami siyang nagawa laban sa anti-Semitismo sa Estados Unidos kaysa iba. At totoo ang intensyon niya. Wala akong duda. At gaya ng sinabi ko, ang sitwasyong idinulot niya kay Netanyahu ang siyang kinokondena ko, hindi si Netanyahu mismo. Ngayon, nagsasabi siya ng mga bagay, gaya ng cycle of violence, at mga nangyayari sa negosasyon mula ng igiit ng rehimeng Iranian na umalis ang Israel sa Lebanon. Tama ka sa sinabi mo tungkol sa buffer zones. Hindi kasalanan ni Netanyahu kung magpasya ang US na bumigay sa ilang kahilingan ng mga Islamist. At pagkatapos, anong gagawin ni Netanyahu sa isang punto? Ngayon, nako, kinikilabutan ako sa iniisip kung ano ang mangyayari dahil tama ka. Hindi pwedeng sabihin ni Netanyahu na, sige, aalisin natin ang ating mga tropa sa Lebanon. Hindi niya yon sinabi. At oo, totoo yon. Minsan kailangan niyang sabihan ng hukbo na hinaan muna, sabihin na natin. Hindi ko kinokondena si punong ministro Netanyahu. Sa tingin ko, mahirap ang kalagayan niya. Dahil, alam mo na, mag-asawa, mas magandang halimbawa siguro ay isang mapagmahal na mag-asawa at maayos ang lahat. At isang umaga, nagising ang asawa at sinabi, hindi na kita mahal, may masama kang hininga, at aalis na ako, at hindi na kita kilala. Sino ka ba talaga? Parang, alam mo yon, parang napaka-personal. Masakit siya. Alam ko, tungkol ito sa international relations. Pero aminin mo, parang bigla na lang nagbago ang lahat. Ngayon, ang sinasabi ng ilang tao, yung mga, at yung iba, masasabi kong mga pro-Trump, sinasabi nila, hindi, isa lang itong palabas. Binibigyan niya ng tsansa ang Islamic Republic. Sa huli, matapos ang mga selebrasyon ng ika-4 ng Hulyo, ika-250 anibersaryo at marahil pati midterms, hindi na niya ito palalampasin. Hindi na niya gagawin at titigilan na ang tono niya sa Israel. Hindi natin alam, pero masasabi ko, ang opinyon ko tungkol sa mga payo na natatanggap niya, sa palagay ko ay napakasama, based sa mga reaksyon sa social media. Hindi mula sa mga taga-suporta ni Trump, kundi sa mga konserbatibong sumusuporta kay Trump na nadismaya. Ipaliwanag ko kung ano ang ibig kong sabihin. Ayon sa lahat, nakatanggap siya ng payo mula sa kanyang Chief of Staff, si Susie Wiles, na kung hindi niya ititigil ang lahat ng ito, tungkol sa digmaan. At ang Strait of Hormuz, alam mo, yung anong nga ba tawag doon, ang embargo, ang blockade sa mga interes ng Iran, siya matatalo ang mga Republikano sa midterms. Ito ang sinabi sa kanya. Marami sa ginagawa niya ay tungkol sa payong na iyon. Pero sa totoo lang, marami sa amin, kasama na ako, ang naniniwala na kabaligtaran ang totoo. Na ang kanyang mga taga-suporta at ang mga Amerikano, isang bagay na ayaw man nila ng digmaan, pero siguradong ayaw nilang matalo sa isang digmaan. At siguradong hindi sa mga kasuklam-suklam na Islamista. Kaya masasabi ko ang ginagawa niya ang kabaligtarang pulisiya para tulungan ang mga Republikano sa midterm elections. Kaya kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Pero sa huli, siya ang magpapasya, di ba? Siya ang gumagawa ng desisyon tungkol sa pulisya. Ngayong patapos na ang podcast, tinatapos natin ito sa politika ng Israel na hanggang ngayon walang petsa ng eleksyon. Dahil walang eksaktong petsa, alam natin na sa katapusan ng Oktubre ito, maaaring Oktubre 20 o 27. Pero interesante ring pag-isipan kung paano naapektuhan ng kaguluhang ito nitong bagong tensyon sa relasyon ng opisina ng punong ministro ng Israel at ng White House sa Estados Unidos. Paano naapektuhan si Netanyahu habang papalapit ang eleksyon sa Israel? Para sa sarili niya, para sa sarili niyang partido, oo, para sa sarili niyang eleksyon. Dahil isa sa mga asset ni Netanyahu ay ang pagiging kaibigan niya at ang direktang komunikasyon at pagkakaroon ng pagkakaunawaan sa Pangulo ng Estados Unidos. Para sa ilang botanteng Israeli, ito ay dahilan para iboto si Netanyahu bukod pa sa iba pang dahilan. Pero sinasabi nila, siya ang taong pinakikinggan ng Pangulo. At kung ang relasyong iyon ay nakikita, tama man o mali,
Pero kung nakikita ng mga butante na mayroong agam-agam sa relasyon ni Trump at Netanyahu, Ruti, sa tingin mo ba maapektuhan niya ng tsansa ni Netanyahu na muling mahalal? Well, posible yon, pero alam mo, may kabaligtarang suhestiyon din. Mas naniniwala pa nga ako sa kabaligtaran. At iyon ay, kung si Pangulong Trump ay tumatalikod kay Netanyahu, mas kailangan natin si Netanyahu ngayon, higit kailanman, para gabayan tayo sa mga mangyayari. Dahil sasabihin ko sa iyo, marami tayong alam, pareho tayong dalawa. Kilala natin ang mga taong mahal si Netanyahu. Kilala rin natin ang mga taong galit kay Netanyahu. Kilala natin ang mga taong may nararamdaman kay Netanyahu na parang nararamdaman ng mga Amerikano kay Trump. Mas gusto pa rin nila siya, pero hindi sila ganoon kabilib sa kanya, mga ganoong bagay. Alam mo na, lahat ng klase ng pananaw. Pero may isang bagay akong sasabihin sa iyo. Alam ng lahat, kahit ng mga ayaw umamin, na ang leader na ito ay kakaiba sa lahat. Kung hindi siya ang namuno matapos ang Oktubre, kalimutan na natin ang pinagmulan nito. Kasi laging siya ang sinisisi ng mga tao, tiyak na pasama na tayo. At sasabihin ko sa iyo, sa tingin ko, kung talagang iiwan ni Trump ang Israel, hindi ko rin iniisip na mangyayari yon. Pero alam mo, nakakakaba talaga. Ang eleksyon natin ay gaganapin 1 linggo bago ang midterm. Kaya magkalapit lang talaga ang mga ito. Sa tingin ko, karamihan sa mga Israeli ay mararamdaman na kung si Trump ay, alam mo yon, pabor pa rin sa Israel, hindi na talaga mahalaga kung sino ang punong ministro. Kung tatalikuran ng Israel, mas kailangan natin si Netanyahu. Kaya sasabihin ko na sa iyo ngayon. Sa tingin mo ba may katotohanan doon? Ako na ang bahala sa politika at hindi sa... Ang presidente, hindi ang nilalaman. At ang politika ay ang mga kalaban ni Netanyahu na laging masama siya kahit anong gawin niya. Tama? Tama. Kung nakikipag-away siya sa presidente, sasabihin nilang magkaibigan, pero nag-aaway. Pag sumang-ayon naman siya, sasabihin din nila na ngayon ay magkasundo. Alipin ka na niya. Oo. Ikaw ang aso niyang poodle. Sabi nga nila sa Hebrew, di ba? Ginagawa mo lahat ng inuutos niya. Sabi ni Trump, tumalon ka at sasabihin mo, gaano kataas? Gaano kataas? Tama. Ang tanong ko ay hindi para sa mga hindi boboto kay Netanyahu na pupunahin siya anuman ang gawin niya. Tama. May mga tao bang nasa gitna na pwedeng bumuto o hindi sa kanya, na muli ay itinuturing na isang pambansang bentahe ang relasyon niya kay Trump? Kung hindi siya nakikitang may ganong relasyon, hindi ibig sabihin wala. Kung papanigan mo si Trump sa usaping itinuturing na tama ng 70% ng mga Israeli, marahil iyon ang tamang paraan ng pamumuno. Pero kailangan pa nating hintayin at tingnan. Sana ipinagdarasal ko na maliit lang itong abala. Tama ba ang tawag doon? At pagkatapos ay babalik tayo sa isang napakalakas na kooperatibong relasyon sa lalong madaling panahon. Sana totoo yun. Tulad mo, hindi rin ako siguradong totoo yun. O sige, kahit pa paano ay matatapos natin ito sa isang bagay na pareho tayong nagkakasundo sa parehong dasal. Ilagay na lang natin sa ganoong paraan. At inaabangan ko na makita ka sa susunod na linggo sa ating studio sa JNS Studios. At pagkatapos, maaari rin nating pag-usapan ang kamangha-manghang komperensyang ito na mayroon tayo na patuloy pa rin nagaganap. Patuloy pa rin ito. Inasahan kong makausap ka muli sa panahong iyon.